kwentuhan at usapang basketball. Tara dito sa Pinoy Top Score. Matapos matalo ng Barangay Ginebra sa opening game laban sa Magnolia Hotshots, ay napakaraming bashers ang naglabasan at pinupukol ng mga negatibong komento ang Ginebra star point guard na si Scottie Thompson, na parang wala na daw itong ganang manalo dahil nakatikim na ng mga titulo at maraming awards tulad ng Most Valuable Player. Hindi naman natin masisisi ang nararamdaman ng mga fans, lalo pa at nangitlog si Scottie matapos itong hindi makapagtala ng puntos sa nasabing laro. Bumawi naman ito sa second game laban sa Talk and Text, at sa larong yon ay dinomina ng Barangay Ginebra ang buong laban sa Tropang Giga. Sa larong ito ay nagtala si Scottie Thompson ng 10 points, 5 rebounds at 9 assists sa 34 na minuto na paglalaro para tulungan ang kanyang koponan, na tila ba parang pinahihiwatig niya na ang laban sa Magnolia Hotshots ay kanya lamang off night, at nangyayari naman ito sa bawat manlalaro. Subalit pagsapit ng ikatlong laro ng Barangay Ginebra laban sa Meralco Bolts ay parang lalong na-expose ang kakulangan sa leadership ng Ginebra star player, dahil kahit tinambakan nila ang Meralco sa unang bahagi ng labanan ay unti-unti silang kinoryente ng Bolts, at ang pamosong Never Say Die spirits ng Ginebra ay nagamit ng Meralco laban sa kanila. Kahit kumalawit ng 9 rebounds si Scottie Thompson ay hindi pa rin ito naging malaking impact, sapagkat 6 na puntos lamang at 3 assists ang kanyang naiambag sa 38 minutong paglalaro. At bilang isang veterano sa koponan at pangunahing inaasahan na magbibigay lakas sa puwersa ng Ginebra, ay tila ba hindi maganda ang nakikita ng mga basketball fans sa 3 laro na nakalipas. Hindi tuloy maiwasan na maikumpara si Scottie Thompson sa leadership at willingness to win ng mga Ginebra legends na si Coach Sonny Jaworski at Mark Gaspar Kagiwa. At mukhang hindi daw talaga si Scottie Thompson ang masasabing go-to guy ng Barangay Ginebra sa ngayon. Kung hindi si Scottie, ay sino? Hindi pa rin naman natin pwedeng sabihin na si RJ Abarientos ang posibleng sumunod sa yapak ni Mark Kagiwa, kahit nakikita natin na mataas ang kanyang potensyal upang maging isang superstar, dahil alam naman natin na kulang pa sa depensa ang bagitong point guard na ito kumpara kay Scottie Thompson na malawak na ang karanasan sa PBA. Subalit mukhang mas kailangan pang itaas ni Scottie Thompson ang antas ng kanyang paglalaro, lalong-lalo na upang iangat ang kanyang scoring, hindi lang sa depensa. Halos wala na daw kasi ang gigil niya para manalo, at hindi nagiging consistent sa bawat mga laban. Malayong malayo sa dating high-scoring guard ng Gene Kings na si MC47. Bilang isang manonood ng basketball at diehard fan ng Ginebra, ay nalulungkot din ako sa resulta ng mga nagdaang 3 games. Pero masyado pang maaga at nagsisimula pa lang ang Philippine Cup para mawalan tayo ng tiwala sa kayang daling positive impact ni Scottie Thompson para sa Barangay Ginebra. Dahil kita naman na sa laban sa Meralco ay minalas lang sila sa huling kanto, at ang 3 mga naunang teams na kanilang nakalaban ay hindi rin naman mga mahihinang koponan. Sa darating na October 26 ay haharapin nila ang mighty San Miguel Beermen. Makakabawi na kaya ang Barangay Ginebra? Sino ang uuwing lasing at susuray-suray sa daan? Sa palagay mo ba ay wala nang gana si Scottie na manalo para sa Ginebra at hindi masasabing go-to guy ng koponan tulad ni Mark Kagiwa? O ipapakita niya sa mga susunod na laro na siya ang karapat-dapat na magtuloy sa leadership ni MC47 at Never Say Die spirits na pamana ni Coach Sonny Jaworski? Isang like naman dyan kung nagustuhan mo ang video natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang Pinoy Top Score.